In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sacred Heart of Jesus, we pray eternal rest to the souls in purgatory, the final grace to those who are about to die, true repentance to sinners, the light of faith to unbelievers, and the grace to us and to all who are dear to us, especially the following souls for whom we now pray. In silence, let us mention the names of the souls for whom we pray. To you, therefore, most merciful Heart of Jesus, we commend all these souls, and in their behalf, we offer to you all your merits in union with all the masses, communions, prayers, and good work, which are this day being offered throughout the world. Amen. O Lord God Almighty, I pray thee, by the precious blood which thy divine Son Jesus shed in his cruel scourging, deliver the souls in purgatory, and especially that soul amongst them all, which is nearest to its entrance into thy glory, that so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Bibigay ng kabukasan ng aming puso upang makita namin ang padala mo ang banal na Espiritu katulad ng aming puso, iyong alagad
ni San Juan Pablo II. Lahat ng aming panalangin ay idinudulog namin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw ulit, sister. Magandang araw din, Father. Ayan. So magandang pag-uusapan natin ngayon. At ito ay patungkol kay Santo Papa Juan Pablo II. Kasi bukas ang kanyang kapistahan, sister. Yes. Bukas ang kapistahan niya. At makikita natin na itong Papa na ating ipagdiriwang bukas ay isang nagmamahal din sa Rosario. Kasi ngayon, Oktubre, no, sister? Yes. Oktubre ay buwan ng Rosario. At itong ating mahal na Papa ay isang tagapagtaguyod o deboto din ng mahal ng ina. No? Sige, sister. In fact, yung nagsimula siya ng kanyang pontificate, ng kanyang pagiging Santo Papa, no, ang kanyang motto na napili ay totus tuos. Yan, totus tuos. Siguro maganda pag-usapan natin yan mamaya-maya, sister, no? Pagka ang kanyang mga teolohiya, kung bakit siya naging malapit sa ating mahal na ina. Siguro, sister, meron ka bang alam kung sa kanyang buhay, doon sa kanyang kabataan, kailan siya pinanganak, saan siya pinanganak? Yes, oo. Si John Paul II, Saint John Paul II, ay ipinanganak noong May 18, 1920. Wow. No? Sa Poland. Wodowice. Wodowice. No? At siya ay namatay noong April 2, 2005. So, naging papa siya noong 1978. So, in fact, mako-consider siya na isa siya sa ikatlong pinakamahaba sa istorya ng pontificate ng pagiging papa, no? More than 26 years siyang naging papa. Wow, tagal din. Matagal, no? At masabi natin marami siyang mga nauna, no? Kasi siya yung first non-Italian pope, no? Tinagal-tagal kasi, sister, siguro mga papa karaniwan ay yung mga Italiano, yes. No? Sila kasi nandun ang ating seat of governance natin ay nasa Rome. Yeah. So karamihan ng mga papa ay mga Italiano, kaya nagulat ng lahat, sister, na isang tao na hindi taga Roma ay hindi taga Italia ay isang nanalo para maging isang papa. Parang meron din sa history ng church, no, na kasi he's the first non-Italian pope since 455 years, something like that. No, yung merong isang papa na Dutch, no, si Pope Adrian the Sixth. Pero isang taon lang yung kanyang term. Tapos from that time on, laging Italiano, no? Kaya siya yung first non-Italian pope and first Slavic pope, no? From Slavic. Kasi taga-Poland nga siya. So bago natin pag-usapan ang kanyang yung papacy niya, no? Bago natin pag-usapan 'yon, ano ba ang nangyari nung kabataan niya? Alam niyo kasi merong isang movie si Pope John Paul, no? Napakaganda yung movie na, hindi ko na maalala kung ano yung title niya. Ang ganda nung pagkakalahad ng kanyang buhay nung sila ay mga bata pa lang, no? Siya ay, kaya makikita mo yung kanyang kaisipan ay namulat na sa dahil kaya makikita mo may interfaith tayo galag siya, yung communism, kasi nung panahon na iyon yung Poland nasasakop siya ng mga daming mga communism. Kaya galit na galit sa Hudyo, yes, no? Yung anti-Semitic. Anti-Semitism na parang pag sinabing Hudyo ay talagang aapid sila. No? They are also trying to eradicate nga yung Jewish culture and the Jewish community itself. Kaya maintindihan mo rin kung bakit during his time, yung turn niya, kung bakit ganun yung pananaw niya, pakikipagrelasyon niya sa ibang faith, no? Ibang kultura, kasi nga yung kinalakihan niya, no? Especially na he grew up during the communist regime. So
siyempre, tapos siyempre pumasok pa dun yung Nazis dun. Nazis. During Nazi, the time. oo. Nazi dun. Ano ba yung communism, sister, para maintindihan ng ating tagapakinig? Yung communism, isang klase ng ideolohiya, no? Na nagsimula sa Russia. Na Ano ba ang kanilang mga prinsipyo? Ang isa sa mga prinsipyo na alam ko, no, yung classless society. Na puro workers din. Puro workers, walang mayaman, walang mahirap, no, everything will be subsidized by the government, no? So, yun yung tinatawag classless, pantay-pantay. Kaya lang, syempre, ano ang mali naman doon, sister? syempre, alam naman natin, yung kung sino yung nasa posisyon, sila yung power, sila yung nakakaangat, Yun no? din. Hindi naman talagang nangyayari. Sa reality, hindi nangyayari kaya yun. kawawa din yung mga ordinaryong No, tao. akala nila na pantay-pantay, meron pa rin palang naging mahirap din, sister. Yes, No? yes. Kaya nagsasuffer. Meron namang tinatawag na Nazism naman. Ito naman yung kay Hitler. Yes. Ano naman yun, sister? Yung si Hitler kasi, 'di ba, galit siya sa mga Jews. Kasi they consider the Jews yung low class citizen. So yung anti-Semitism na sinasabi, that there Galit na is galit. hatred, Yes, no, yung hatred. prejudice and biases towards the Jews. Yes. So, syempre, it is an eradication of those of those people. Kaya makikita mo na there was oppression, no? And that's why nung time ni Saint John Paul II, no? He had great his influence was beyond the church. Kasi nga gusto niyang ano ba 'yun? Parang labanan. No, yung political oppression. And of course the materialism in the West. Ang dami niya talagang makikita mo din kasi sa buhay niya na marami siyang pinagdaan. 'Di ba, sister, yung siguro isa sa mga pinagdaanan niya sa buhay dahil kaya siguro nakita niya yung sarili niya na nakaka-relate sa maraming tao. Dahil akala natin kasi pag sinabi natin Pope John Paul II, masayahin, gwapo, no, karismatiko, very youthful. Pero makikita mo pala sa buhay niya, sister, sa likod sa buhay niya, ang daming pinagdaanan. Unang-una yung nanay niya namatay, hindi ba? 8 years old pa lang siya, namatay na nanay niya. Tapos yung kuya niya, doktor, after 4 years na namatay yung nanay niya, namatay yung tatay, yung kuya niya. Pati yung tatay niya namatay din. Yes, diba? and nung namatay yung tatay niya, he was alone. And it was said na the whole night he prayed. No? Kasi nga yung parang ano ba yan? Siguro yung parang wala kang kasama, nag-iisa ka sa buhay. Imagine mo, sister, parang yung kabataan niya, masayang-masaya siya, tapos biglang mawawala lahat ng mga mahal niya sa buhay. Kaya siguro, sister, makikita natin yung... Kasi minsan sinasabi natin, kulang ako ng nanay, kulang akong tatay, kaya nagwawala ako, or marami akong happening sa buhay kasi wala akong father figure, mother. Pero alam mo, sister, yung isa sa mga kwento na narinig natin tungkol kay Pope John Paul II, nung nawala doon yung nanay niya, sinabi niya kay Mama Mary na nasa harap siya. Sige, sister. Na siya na yung magiging nanay ko. Kaya nga, I am yours. Yun yung sinasabi nating totos-tuos. Yung kasi, di ba, yung parang, you lost a mother. So, sino pa yung magiging nanay ko? Di kundi si Mama Mary. Siguro, sister, bago tayo pagpatuloy natin yan, baka yung mga listeners natin, may mga intentions kayo or taga saan kayo, no? Sabihin nyo na sa amin, babasahin natin ngayon para makisama kayo sa aming kwentuhan tungkol kay Pope John Paul II. O baka meron din silang mga personal experiences, diba? Personal experiences. Kasi ito, ang dami nating pwedeng kwento, no? Lalo siguro sa mga nakaabot din kay Pope John Paul, na nandito sa Pilipinas, 1981, 1995. World Youth Day, nandito sila. Yung beatification ni San Lorenzo Ruiz, no? First time outside Vatican, di ba? Kaya nga,
nakikita Very natin, sister, significant talaga. very significant at napakalapit ni Pope John Paul II sa mga Pilipino, Yes. no, na parang, kaya, anong tawag natin sa kanya noon? Kay Juan Pablo. Yung endearment sa Oh, kanya. endearment. Meron tayong endearment sa kanya. Nakalimutan ko lang. Ako rin nakalimutan. Siguro yung mga listeners natin Ako rin nakalimutan ko rin. makakilala natin. Ano? Oo. May endearment tayo kay Pope Oo John nga eh. Paul Papa Juan Pablo. JP2, we love you. Yun yung naalala JP2, ko. we love you. JP2. Tinachat niya ng mga tao. Kasi diba? nung dito sa UST, sister, naalala ko pa yun eh. Oh, naalala ko pa yon na si JP2, we love you. JP2, we love you. Nag-cheer lahat eh, no? Kaya siguro, balikan lang natin, sister. Nung namatay niya yung nanay niya, sinabi niya, totus tuus, which means, I am yours. I am yours. Ano bang ibig sabihin ng I am yours? Totus tuus. Kasi yung tuus yours, totus is Latin. all. Latin po Latin. siya. All yours, di ba po, All sister? yours. All yours. Lahat ng buhay ko ngayon, ibibigay ko sa iyo. Bakit niya pa sinabi yun, sister? Kay Mama Mary. Kasi syempre, di ba, kung pagka sinabi mo kasi I am yours, that means to say that you belong to that person. No? So yung lahat, yung isip mo, yung buhay mo, kung ano man yung ginagawa mo, ino-offer mo para dun sa taong yun, na minamahal mo. Kasi hindi ka naman mag-o-offer kung di mo minamahal. Oo diba? naman. Oo Siyempre, naman. Oo diba? naman. Siguro yung buhay niya kasi syempre nawala yung mother, Lahat. yung mother niya, yung father niya, kaya siguro napalapit sa kanya talaga si Mama Mary na siya yung nagbigay ng protection sa kanya. Makikita mo yung sa buhay din niya. Yes. Sa Naalala mo no, nung attempted assassination Yes, May sa kanya? 13. May 13. 1981. Yes. And sabi niya, it is through the Blessed Mother that he was saved. Yes. No, natamaan yung mga other vital organs niya. Kasi, kumbaga sa ano, parang, Sa babanda yun, sister? sa abdomen eh. Pero, siguro parang hindi Nilihis. parang bang dumaplis lang siyang ganyan. Pero kung hindi dahil sa Blessed Mother, may image ng Our Lady of Fatima. No? And it is said yung bala dumaplis dun sa corona na yun ang nakapag-save sa kanya. At talaga ba, sister? Nandun din pala. Oo. At saka yung bala yata, sister, nandun sa corona ngayon ng Our Lady of Fatima sa Portugal. Doon sa image na yun. Ay, teka. Parang baka bali nga ata ako. Ay, doon sa... Pero, ina-attribute niya that he was saved kasi May by 13, the Blessed Mother. kasi May 13, sister, this is the first apparition. Right? This is the first apparition of our Blessed... 1917. No? 1917. May 13, 1917. Ito yung first apparition ng Blessed Mother sa tatlong seers. Si Lucia, si Francisco, saka si Jacinta. Yes. Kaya ina-attribute ni Pope John Paul yung miracle na yun kay Mama Mary. No? Yeah. Parang dumaplis lang daw, parang lumihis nga lumihis yung bala. Yes. Na he would attribute this miracle to Our Lady of Fatima. And you know, Father, I read something, no? Kasi yung third ano ba yun? Third revelation. Third secret. Third secret, no, ng Fatima. And it was said there na, of course, hindi naman natin talaga nabasa, di ba? Pero sabi dun sa, I have read, no, something na, there was a vision, no, yung a pope who will be saved by the Blessed Mother. In reference to that incident. Napatunayan yata yan na na nandun din sa Vatican yata, isa sa mga nabasa natin, sister, na it was fulfilled during the time na nasabi na it was already fulfilled. Yes. It in the May 13, 1917 May 13, 1981 revelation, no? Ito, sister, di ba, kailan ba siya dumating noon sa Philippines? 1981, hindi ba? Yung first niya? First niya? Oo. Di ba? 1981. 1981, ngayon, May 13, 1981. Third year high school ako, Father. Hindi pa. Huwag na natin pag-usapan. Hindi ka ba pinabangan na? Kaya ito, maganda. Ito, batiin muna natin, sister. No? Batiin muna natin ang mga nakikinig sa atin. Yeah, thanks po, Father and Sister, about Pope John Paul II. Have a blessed day
to us all. God bless Antonio Dayag. Mabasa mo, sister? Yes. Yan, Good evening po, Sister OP. From Cipriano Cristina Briones. Ito pa. Yan. Sino pa? Si Chean. Si Chean Andaya Salvador. Ayan, magandang umaga. Umaga at araw sa atin lahat. Ayan, ito pa si John Eric Mohe watching from Taiwan. Ayan. So baka may mga i-share kayo na di ba, mga sister? experiences ninyo kasi kay Pope John Paul Yes, II, yes. no? Alam niyo si Pope John Paul II ay napakalapit sa lahat ng tao, lalo siguro sa youth, sister. Yeah. Yung nangyaring world, alam ko meron na akong nabasa parang he's considered as the patron saint of world youth. Kasi siya ba ang nagsimula, sister? Bakit nakita niya na, sister, tingin niyo, bakit niya nakita yung youth is part of really, as the church? Kasi, para sa akin, di ba, kung si Jose Rizal sabi niya, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Because the youth, they have many things to offer. Yung energy nila, di ba? Yung mindset nila na they can take risks, no? Yung parang so nakita niya na the youth have a lot of potential. Kaya sabi niya, I mean to say, tingin ko na napaka-halaga kung itong mga kabataang ito ay matatap. Totoo naman dahil yung simbahan natin ay nagmumula din sa mga kabataan na fresh ang mind. Yes. Na kasi minsan iniisip natin, lalo siguro sa Europa hanggang ngayon na ang mga matatanda lang ang nasa simbahan. Tama. Pero makikita mo yung vitality ng simbahan, yung buhay ng simbahan, doon sa mga bata, sila yung pag-asa, no? At sila yung nakikita mong buhay na buhay ang simbahan. Kasi, syempre, yung isip natin na kapag syempre matatanda, parang wala na, hindi ba? Wala nang energy. Kaya nga masaya ako, sister, kapag nakikita natin mga bata ngayon na sila'y kumakanta sa simbahan. Active sa simbahan. Sila'y kumakanta. Sila yung nagiging choir, nagiging lector, no? Naging extraordinary. Father, sa Europe nga, pagka, di ba, syempre, kayo nag-aral na kayo, di ba? Makita mo yung sa simbahan na sila na yung pare, matanda na, tapos sila pa yung kolektor, magbabasa, diba? Lahat yan. Na, no? Totoo yan, sister. Tapos, iilan lang yung mga nagsisimba, tapos mga matatanda Totoo yan. Makikita nyo kung siguro sa mga nanonood sa atin, mga kasantisimos, mga kalakbay natin, no? Makikita mo na ibang-iba dito sa Pilipinas. Yeah. Pag lumabas kayo ng Pilipinas, sa Europa, walang yung mga sayang-saya na ganito. Alam mo, last week, Father, nasa Baguio kami kasi merong vocation promotion doon. Nasa St. Louis kami. Paglabas mo ng kalye, ang daming mga kabataan. Kasi nga, ang daming universities doon, ang daming schools doon. Tapos sabi ko doon sa mother namin, naku, sana man lang, kung ito, libo-libong mga kabataan, sana man lang, kahit mga 100 man lang at pumasok. Oo. Ang hirap-hirap kasi ang hirap na mangumbida, magmadre, magpare, gano'n. Sabi ko, sana naman lang, kahit man lang 100 pumasok man lang dyan. Alam mo, sister, siguro dahil din siguro sa secularism, sa sinasabi ng mundo na maging masaya na lang tayo sa pera, sa kayamanan, sa katanyagan, no? Yes. Bakit ako papasok pagkamadre, pagkapare, no? Kaya dito na makikita mo yung kahalagahan ng mga itinuturo din ni Pope John Paul. Alam nyo, isa sa mga tinuturo ni Pope John Paul, speaking of kabataan, yung theology of the body. Kasi minsan iniisip natin, si Pope John Paul, yan, progressive yan. Or sabihin natin, hindi, sinusuportahan kami kahit anong gawin namin. Yung parang yung first na sinulat niya ata, when he was still a bishop, I'm not very sure, yung love and responsibility, no? Na, sige, turo mo, sister. Na inspired, parang it was an inspiration when he was with young people and they would go
mountain Skiing, climbing, ski, kayaking, yes. ginagather niya itong mga kabataan. Yes. And maybe during yung time na yon na he was with young people, that would also be the time to catechize them, Yes. no? To talk with them about their personal life, no? So Ang yung- ganda, sister, niya dahil pag sinabi kasi natin, at that time siguro, it's very radical for John Paul to do that. Yes, in diba? fact, it was even criticized because of that. Kasi iba yung mentality niya. Kasi ang mindset niya. mentality din, sister, sa Europe, when you are a professor, you should sit on your chair and do the talking. Yun lang, monolog ka. Naku, naranasan ko yan sa Roma, sister. Nakaupo lang ang professor, lahat nakikinig, magsusulat ng sinasabi ng professor. Pag natapos na yung Tapos na. napaka-boring. Kaya siguro si Pope John Paul II, very radical ang kanyang method. Ang sinasabi niya, ay, hindi lang dito sa classroom dapat ang ang pagtuturo. Meron ding may life, no? May yung study natin. Extension of what we are discussing about this. Kunyari sabihin mo, love and responsibility. Pwede mo namang i-memorize yan, sister. Pero yung makita mo, yung love and responsibility outside of these four corners of the classroom, ay iba yun, sister. Kaya makikita mo yung pagsasama niya sa mga estudyante niya, yung naging kaibigan niya nga no, siguro maganda rin yung, sister, pag nagtuturo ka rin, no? Kasama mo yung mga tinuturuan mo kasi it's also a matter of journeying with them, sister. Kasi not everything we learn in the inside the classroom. Totoo yun. Diba? And Totoo most yan. often we learn from our experiences outside the classroom. Yes, No? sister. Especially yung application of what we have learned, no? Tapos pwedeng experience, yung mag-experiment ka, kung ano yung mga natutunan mo. Saka yun, di ba, yun ginawa din naman ni Jesus Christ, di ba? When he was teaching, he was really teaching outside and learning from and teaching with his disciples, with the apostles, in the mountaintop, Yes. no? Talaga nakikita niya, no? Siguro it's not just sharing of what he knows, but also what he experienced. Siguro din yung mga kabataan din doon nag-share din sila, Yeah. no? Yan siguro, sister, ang kulang ngayon. Kasi ngayon siguro parang sinasabi natin, yung magulang lagi, yung teacher lagi nagsasalita, no? Hindi nabibigyan ng ample space yung mga bata na to air out what they desire, what they want, what intention, your purpose nila, no? Kaya siguro, yung at the time of Pope John Paul, a very radical thing, but very important thing. It is making a connection. Yes. Diba? A connection din, sister. Kaya siguro din, that's the reason why din siguro, no? Na siya yung most traveled Pope. No? In fact, it is said na 94 pastoral visits outside Italy. Oh, yes. No? Tapos, pero pa yung, of course, yung mga, hindi lang siya yung hindi lang sa simbahan, pero yung mga other leaders ng countries, di ba? Kasi syempre, Vatican is a state, no? So, siya din ang parang head of state. Yes. Diba? Kaya siguro yung synodality na pinag-uusapan natin ngayon, actually parang ginagawa na rin ni Pope John Paul II kasi he was trying to reach out to the countries, to the peoples, hindi lang doon sa Europa. Makikita mo na yung pakikipag-usap niya sa Africa, sa Asia, no, sa Latin America. That is something that is very radical but very important for people to see this Pope. And Father, hindi lang yun, ano? In fact, no, he was the first Pope who was able to enter the mosque, the great mosque in Damascus. Tapos, he was also the first known Pope who was able to enter a synagogue. Diba, ang dami niyang first. Yes, kasi nga sinasabi niya, diba, madali kasing sabihin, sister, na mag-interfaith tayo, but all in the mind, everything is there in the intellect, no? To have interfaith dialogue, then you have your set of books to read with, or sabihin mo mag-ecumenical dialogue tayo with the Christians, no? Pero
it is something different, but again, it's very important to dialogue really with the people inside the religion. And besides, Father, sabi nga din, siya rin yung Pope na who made an unprecedented apologies to group of people, like the Jews and the Muslims. Yeah. Imagine And the mo, Crusades. Yes. And the Crusades. And even to Galileo. Yeah, into the Galilee. Inquisition. Yes, na inaamin niya na nagkamali ang simbahan. And so, we have to humble ourselves, recognize that. That was at the time of the Jubilee 2000, sister, that everything should be healed. Kasi it is not good for the church to be recognized na siya yung pinakamataas, no? That it's only divine, but he recognized the church is also human. No? Nagkakamali, no? Yung church na it's her members are humans, no? That can commit mistakes in one way or another, and it's also a kind of a humbling experience for the church. Kasi imagine mo, you are the head of the church. Oh yes. Pero mahirap ikaw yung pinakamataas, di ba? Pero siya yung unang nagpakumbaba para aminin, no? To recognize and to say we are sorry. Yeah. Di ba? Yeah. So it takes a lot of courage. No? Tsaka yung grace of God na yung parang I would kaya nga parang again a radical decision. I would think that there are many people who would disagree with him not to apologize kasi ikaw yung Catholic Church Kasi even before that iniisip ng mga tao the Catholic Church cannot err, no? That the Catholic Church is the true church. Parang infallible siya. Infallible. No? They cannot earn them. They cannot commit mistakes. Yes. But her members are humans, sister. And we commit sin over the other. So makita natin yung humility. Ni Saint John Paul II. And it's humility which is the greatest virtue of all. Hindi ba, sister? Yan parang pinaka-basic. Basic, no? Humus, no? At saka dyan mo mabubuksan ang puso ng Diyos. Kaya makikita mo yung kanyang buhay. It's all about humility, no? Like Mother Mary, she was so humble and opened her heart before the Lord that she accepted the Lord. Even Jesus Christ, yes. No? It would take, even God, no? Yeah. It would take a lot of, not only siguro, words escape me, pero it is very courageous for God not to become man himself na bumaba pa siya sa langit para magkatawang tao. So great is the humility of John Paul, no, in the name of the church, in the name of the church. He recognized that the church through her members can commit mistakes. So makita natin, Father, yun yung isa sa outstanding virtue ni Saint John Paul II, yung humility. Humility talaga, humility. O bago tayo pagpatuloy, sister, meron si Sister, pasahin lang natin, si Marites Galieto. She is watching from Dagupan, no? O marami sister namin. Sister, hi, hello, sister. Sir. Hi, Sor. Baka meron kayong mga storya dyan na gusto nyong i-share din sa amin, no? Para mas maging maganda ang ating usapan, sister. Ano pa, sister, ang ating pag-usapan tungkol kay Pope John Paul? Tungkol saan? Ang kanyang kasi minsan iniisip din natin, sister, na he is also for global peace, no? Kasi dati yung mga panahon na, 'di ba, ang nagmula si Pope John Paul din sa gera. Yes. 'Di ba? Naggera din siya yung World War II. Kaya siguro naabutan niya yan. And it made a mark in his life. Nakita yung I mean to say yung pain na dinudulot ng war. Yung struggle of the people. Yung mga and Jewish. then many were killed, diba? So, annihilation ng mga ng Jews. Yes. Kaya makikita mo, ang dami din niyang nagawang o na-canonize na saints.
na santo nung mga panahon na yon, si Maximilian Kolbe, no? Yes. Ito yung mga panahon na kikita mo pala, sister, no? Doon sa simbahan, sabi nga nila, the martyrdom is a the blood of the martyrs is the seed of the church. Is the seed of the church. Seed of the church. Kaya makikita mo, sister, na doon pala umuusbong, no? Doon umuusbong ang pananampalataya, no? Kaya siguro na-recognize ni Pope John Paul na at that time, makikita mo na nagkakagulo, kaya he is always advocating for peace. Kaya yung peace na sinasabi niya lagi, I think to sa one of the mga homilies niya din sa Assisi, he is always jeering for peace. Kasi remember, sister, yung 1989 is the fall of communism. And it is attributed also to Pope John Paul II. Yan Kasi yung nag-collapse yung Soviet Union. Mga 1991, I think yun, no? 1989. Kasi at that time, sister, mga 85, 86, 87, medyo magulo. And there is a rumor that there will be World War III. Kaya he is always advocating for peace. Kaya yung fall of communism is attributed to him. Kasi yung masyado nang malaki yung Soviet Union that people are afraid of Soviet Union na he would cause wars and turmoils to people. Kasi naranasan niya nga yung nung World War II. Paano World War II? Malapit na. Kasi pag sinabi World War III, sister, it's all about nuclear. Yes. It's all about nuclear. Ngayon pinag-uusapan na naman kasi ngayon, sister, di ba? May war, no, all over. In fact, iba-ibang mga countries, Lebanon, for example. Lebanon, Israel, no, Iran, Israel, Ukraine, Russia, no. Palestine, Israel, no. Kahit naman hindi na tayo nalalayo, hindi na tayo nalalayo. Pilipinas, China, sa Taiwan, So it's very relevant that we also acknowledge, no, that we need also to pray. Kasi for Pope John Paul, kahit naman sa Our Lady of Fatima, it is up to our prayers, no, to stop the war also, no, to stop the war. Then Pope John Paul is an instrumental in bringing down communism. I remember, sister, may incident sa buhay ni Pope John Paul, yung when he became the Pope, kasi they were afraid that this Pope, because he's a Polish, when he celebrated the Mass do sa Poland, alam niyo ba, sister, yung nag-erect siya, naglagay siya ng cross. Dun sa yung place na yon. Actually, he was asking permission to celebrate Mass there. Pero many times he was denied, no? Ilang beses na siyang, I think he was during the time, ano pa siya noon bishop pa siya. Bishop siya. He was not yet Pope. He was not yet a Pope. Okay. So, lagi siyang nagpapaalam doon na but he was not allowed. But he was denied several times. Okay, then? Hanggang sa napayagan siya. No? Tapos, nagtayo siya nag-erect siya ng cross na malaki. Alam niyo, merong kasi yung story doon, sister, sabi niya, although sabihin natin na parang, what can the cross do? What can the cross do? Hindi naman kami matatakot dyan. But, come to think of it, sabi niya, it is the risen Christ who became triumphant and victorious over sin and death. In the end, this cross will be triumphant. All authoritarian governments will die, but not the cross. His words will not pass away. No, the cross will always be victorious in the end because he was triumphant, even that of death. Di ba sabi nga, yung death ang kinatatakutan ng mga tao, hindi ba? Tinatakot ng government before ang mga tao na wag magsimba. Kasi, siyempre, pagka nagsimba sila, nag-join sila ng mga religious activities, siyempre, they will be captured. And Persecution, and even killed. Pero ang sinasabi ni Pope John Paul, don't worry because Christ has become victor even that of death. That's why, di ba lagi niya sinasabi,
do not be afraid. Yes. Oo. Di ba? Ang ganda yung words, Oo. do not be afraid. Lagi niya sinasabi. Don avete paura sa Italiano. Do not be afraid. Do not Huwag be kang afraid. matakot. No? Mm. Kasi we were already saved. No? And marami nang dumaan. No? Dumaan man ng lahat, pero ang Diyos, the presence of God will be there. That's why, do not be afraid. Yan ang pinaka-mensahe ni Pope John Paul, no? Do not be afraid. Do not be afraid. Siguro sa mga nakikinig sa atin, mga kasantissimo, no, mga kalakbay, isa sa mga siguro mga naging tema ng panunungkulan ni Pope John Paul is non avete paura, do not be afraid. Huwag kang matakot. Kasi sa ngayon, sister, ang daming nating kinatatakutan din. Marami. No? Diba? Takot na magkasakit. Ngayon, dami nagkakasakit, no, sister? Takot tumanda. Takot tumanda. Takot sa gera. Takot lumabas ng bahay. Oo, takot sa asawa. Iba na yung sister, no? Iba naman. Pero ang dami natin kinatatakutan, hindi ba? Kaya parang sinasabi ng mga tao, oy, kaya sabi niya, kaya magpayaman na ako para hindi ako maghirap. Takot ako sa maghirap. Takot akong tumanda, no? Natatakot ako na hindi makilala ng tao, takot malaos, no? Kaya, Father, no? Very comforting yung words na yun. Yeah. Do not be afraid. Yeah. No? And lean yourself towards Christ, because it will always be Christ that will protect you and give you the strength and hope. Yung grace kasi ni Lord, hindi natin maiintindihan yung very mysterious ang grace ni Lord sa atin. Yan yung magic word ko, Father. Ano? Favorite word ko. Ano? Grace. Totoo yan. That's my favorite word. Amazing grace. Amazing grace. Ngayon inaano natin si Pedro Calungsod, no? Kanyang kapistahan. At isa sa mga hymn kanina Amazing Grace. Amazing Grace. Kasi minsan iniisip natin, sister, ay wala na yan, wala na akong pag-asa sa buhay, marami na ako naging kasalanan, marami na pagkakamali. Pero makikita mo, pag hiningi mo pala, sister, ang grasya ng Panginoon. Kaya nga, amazing grace kasi, di ba, it's like full of surprises. We do not know, di ba, kung anong mangyayari. Basta meron tayong, pananampalataya. Ay, totoo yan, sister. Diba? Totoo yan. Pag may yung pananampalataya mo, kahit nasabihin mo, bagsak-bagsak na yung ko, wala na akong pag-asa sa buhay, pero pag may pananampalataya ka, kumapit ka sa Kanya. Totoo. Naku, ito yung magbibigay sa iyo na parang push sa buhay, no? Akala natin, gipit na tayo, bagsak na tayo, pero yung faith natin kay God, yung pananampalataya natin sa Diyos, ito yung magpupush sa akin. At nakita ko rin yan kay Pope John Paul II. Kasi, di ba, especially nung towards the end of his life, kasi meron siyang sakit na Parkinson. Yes. Di ba? Oo. Yan, pero, yan isa sa mga, yan yung sakit niya talaga. Di ba yung, nagtideteriorate tapos yung sasalita na siya, na dito. Pero, kita mo, kahit na ganun pa din, sige pa rin siya. Kahit nahirapan siyang magsalita, sige pa rin siya. Tapos yung nanginginig siya, sister, nanginginig. No? Pag Parkinson's kasi, sister, kahit na uncontrollable. Uncontrollable yung panginginig, no? Kahit pagkain mo, may nahihirapan siya magsalita, yung dito, nakita ko pa nga sa isa sa mga videos niya, sister, na, di ba, syempre, ang galing niya magsalita, very charismatic siya. Yung hindi na siya makapagsalita, sister. Masakit yun, Father. Napakasakit. Ngayon nga, pag di ka yung bang meron kang ito yung gift. Yes. Tapos, nawala sa iyo. Nawala ito yung nakikilala ka ng tao, na binibigay mo yung mensahe mo sa tao. Pero alam mo, Father, nung nabasa ko yung sa life niya, na-touch din ako. Kasi sabi niya gano'n, at marami siyang sufferings. Part of his suffering was his sickness. Sabi niya, suffering was part of my ministry. Totoo yan, sister. So meaning to say, in-embrace na yun, yung suffering na yun, because it was part of his ministry. Tsaka sa lahat naman, sister, hindi ba? Sabi nga ni Lord, di ba? If you want to follow me, and if you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Kaya makikita mo yung suffering pala, it's not outside of being a Christian, no?
being a Christian, being a follower of Jesus, is to accept suffering Tama. and sacrifices. Kasi yung naranasan ni Pope John Paul, Diyos ko, nasa tugatog na siya, hindi pa? Nasa tugatog siya. And he is the leader of 1.5 billion, hindi ko alam 1.5, 1 billion Catholics, di ba? And people are looking at him, no? Pero he endured all of this kahit may politics nga sa Rome din, no? Tapos sa mga sabi niya, kasi syempre, hirapan siya. And people were telling him na, mag-slow down ka na. Huwag ka na mag-travel. Huwag ka nang pumunta doon sa mga, hindi mo na kaya. Pero sabi niya, si Crollo, if I collapse, I collapse. Para bang kung patay-patay. Para so be it. Ganyan. Yung kita mo yung surrender niya, surrender. diba? Totus tuus pa rin. It's always totus tuus. Kasi kung ano yung nararanasan niya. Kasi minsan kasi sinasabi natin, ang galing kong mag-preach, ganyan. Ang galing kong magsalita. Pero kung, di ba, kunyari sinabi ko, take up your cross and follow me. Madali ko sabihin sa mga tao, pero pag ako na, ayoko na. Di ba? Pasabi mo, kahit yung mga santo natin, hindi ba? Kapag sinabi niyang nagro-rosaryo silang ganyan, nahihirapan sila. It's part of holiness, sister. Yeah. Kasi minsan iniisip natin, you cannot separate the cross. Yes. You cannot separate suffering. Yes, from holiness. Yes, no? from holiness. It's part of, ang hirap pala, sister. Mahirap. Mahirap magpakabanal, hindi lang doon sa serbisyo na binibigay natin sa iba. Kasi medyo mas madali pa nga yun eh. Magbigay ka ng limos, no? Maging presensya mo sa ibang tao. Pero pag ikaw na pala, sister, ang nagkakasakit, no? Ako na-experience ko yung Father eh. Sige. Kasi meron po akong lupus. Sige. Siyempre, di ba ang lupus is Di ba debilitating din? Autoimmune disease, no? Yeah. And it has no cure pa at the this point. So, minsan mag-flare up, minsan yung may remission, minsan may flare up. Pero parang sa isip ko, parang kahit na may sakit ako, kung may magagawa pa rin ako, gagawin ko pa rin. Totoo yun. Hindi ako susuko kung ano yung hinihingi sa aking pagkakataon. And I'm happy na kahit na I have this kind of sickness, I can still work and I can still serve. Siguro ganun din sa mga kalakbay natin, mga kasantissimo, no? Hindi nalalayo yung ganyang experience kasi siguro yung mga nakikinig din sa atin, may sakit, no? O kaya meron silang pinagdadaan ng problema, o kaya pinagdadaanan na cruise sa buhay nila ngayon. Akala nila, pinababayaan ako ng Panginoon. Kasi minsan iniisip natin, di ba, sister, meron parang parang prosperity gospel. Na kapag ikaw ay, sabi na, maginhawa ka, hashtag blessed. Di ba, hashtag blessed eh. Na doon ka pinagpapala ng Panginoon. Pero pag oras na magkasakit ka, or naghihirap ka, pinarurusahan ka ng Panginoon. Parang iba yung naging mentality ng mga tao. Pero itong sinasabi natin, sister, na bagamat nagkakaroon ng karamdaman, no? na nagkakaroon ng problema ang minsan ng ating buhay, partiyan na ating paglago rin ng pananampalataya. It can be our way to holiness. Yes. Diba? Ticket to holiness. Ticket din, ano? No, of course, pwede rin kasi na naghihirap tayo, may sakit tayo, ganyan. Pero yung yung attitude natin towards those difficulties and sufferings na experience natin, di ba? Kasi pwede rin naman na, okay, naghihirap ka, may sakit ka, bugnutin ka na nga. Pero naman, di ba yung parang kaaway mo lahat ng mundo, di ba? Di ba? Parang ganun. Depende rin sa paano mo tinatanggap. Totoo yan. Diba? Paano mo tinatanggap? Tinatanggap mo ba ito ng buong puso? Maluwalhati ba sa'yo? Sa yung attitude pa din. Tsaka yung mga nararanasan mo dapat, sister, para totoong maging Katoliko at Kristiyano ang yung dinadala sa ganyan, idikit mo daw sa pagdurusa ng Panginoon. Yes. No? You connect it with the suffering of the Lord. Yung parang inaali mo. Unite, yes. Unite with the suffering. Unite with the suffering. Kaya siguro din sa mga saints, no, you're always connecting your sacrifices or even suffering.
Minsan nga, di ba, meron din sa Fatima din yung sister, no? Sacrifice yourself for the conversion of sinners, no? Sacrifice yourself With the peace. for the peace of the country, no? Kaya yung fasting, ang almsgiving, it is a form of sacrifice din, no, sister? Pero sa palagay mo ba, Father, sa panahon ngayon, mga tao ba gusto pa ba ng sacrifice? Yun nga. Diba? Kasi diba, parang because of yung, parang everything is easy, everything is instant, ayaw na nahihirapan. Nako, ayaw na. Diba? So parang they shun Sacrifices, or giving up, no, Yeah. what yung beloved sa iyo, yung kay Abraham din, no? What is beloved to you, you make a sacrifice out of it, no? Kaya nga kay Pope John Paul, yung kanyang voice, I don't know if that is the prayer also of Pope John Paul, whatever he has, kasi gift yun, sister, di Yeah. ba? It's a gift to preach. It's a gift to be charismatic to people. It's a gift of intellect. Yes. It's very intellectual, sister. Dalawa doctorate niya, Father. Kaya nga sa philosophy yata, philosophy, Theology at saka din. theology. Oo, ganda. Sa ano yan, sa Angelicum sa Rome. He is an alumnus of Angelicum sa Rome. And makikita mo, very intellectual. Tapos, isang iglap, siguro, maybe that is also his prayers, no? Part of his sacrifice. Part of his sacrifice, no? He was writing and writing and writing. No? He's a very, he's a theologian and philosopher as well. Yeah. Kasi ang gaganda ng mga librong mga naisulat niya, sister, if you're going to read about it. At yung term ng millennium, sa kanya kasi yan eh. Term ng, at the time of the, Jubilee 2000. Jubilee. Everything he has written, it's about embracing the world, Yeah. no? Embracing the world. Forgiveness, Yeah. reconciliation, and to embrace people from Yeah. all walks of life, embrace cultures, embrace religion, no? Parang kasi ang iniisip natin before, sister, parang ako lang, magaling ang simbahan ko, no, sumama lang kayo sa akin. Pero naiba din kay Pope John Paul, although part siya ng sister, naging part din siya ng Vatican II. yes. Naging part din siya. 1963. Kasama siya kasi cardinal siya during that time. So naging part din siya. At saka sa kanya din Catechism of the Catholic Church. No? First, Father, ang dami niyang first Kasi sa kanya rin yung revision ng Code of Canon Law. Since 1917. Tapos ano ba yun? Na-revise noong 1983. Yes. Tapos sa kanya yung Code of yung sa Eastern Churches. Sa Code of Canon of Eastern Church. For Orthodox or for Eastern Churches. Eastern Churches. Sa kanya din yun. So para Tapos yung din, Father, after 400 years na revise yung CCC. Catechism of the Catholic Sa Church. kanya din yun. That was 95, I think, or 94, sister. Mga ganyan. 92, 94, 95, mga ganyan. Tama ba? Sinulat ko yun. Sinulat mo nandyan. Nandyan lang yan. Pero mga ganong mga panahon. Kasi yung Catechism of the Catholic Church, na-summarize niya lahat ng kung ano yung 1992. 92. So na niya yan, na-summarize niya lahat ng dami niyang faith, nagawa. no? Marami siyang nagawa, sister. Kaya nung siguro nga, nung nagkakasakit na siya, it's part of letting go. Yeah. It's part of letting go na, kasi naalala ko si St. Thomas Aquinas, sister, diba? Nothing else but you. Yeah. No, nisi te domine, sabi niya. Nothing else but you. Kasi ang dami na rin nasulat di ba, sister? Pero nung nagkaroon ng vision, no, ng vision kay Christ, everything I have written is just a straw. So para siguro kay Pope John Paul, it's not a straw naman, pero when he was writing it's for all, it's for the In people. fact, Father, nakaka-amaze din kasi merong law ang church, no, na after the death of a person, pwede pang i-open yung for beatification and canonization 5 years after. Merong law ang simbahan. Okay. But what happened? Pope Benedict XVI waived that.
Ah. Namatay siya noong 2000. 2005. April something. April 2. Tapos sinimulan ng May. Na May yung 5 years na yun. May nagsisimula na. Nagsimula na. Ano yun? Santo Subito, sabi nga nila, no? Sabi nga nila, he can also be called John Paul the Great kasi Yeah. sa dami ng Sabi nagawa nga, niya, John no? Paul the Great. John Paul the Great kasi he has written so much and And traveled. after 7 years, he was beatified. Kailan ba siya na-beatify, sister? Na-beatified siya noong May 1, 2011. Ooh, ilan ba yan? 5 siya namatay. 2005, mga 6 years. O yan. 6 Tapos years. nakanonay siya April 27, 2014 14. by Pope Francis. So in 3 years time? Bilis. Oh, ang bilis ha? Mabilis na. Mabilis lang, mabilis nga. Kasi syempre Kasi siguro, kung talagang kitang-kita na, nakikita nga. parang there's no doubt na that person was really a holy person. Oo nga. Naalala ko lang, sister, yung story ni... Malapit na bang mag-time, Father? Ano yung tinignan ko, sister? Malapit na rin naman, pero patapos na rin naman. O baka yung mga listeners natin, baka may wala pa kayong mga kwento dyan. Ayan, meron pala. Ayan, basahin natin. Si Butch Moreno. Amen. Si Brother Butch, hello. Si Risha Azcona. Si Risha watching from Cebu. Cebu, ay nawala na. Ayan, Cebu. Sana ba? Hello po sa inyo. Hello po sa mga taga Cebu. Ayan, si Sheila Santillan watching from Dagupan City. Wow. Ayan, saka sa Si inyo yan. Danica also from Dagupan. Baka sa inyo yan, Tapos sister. Eclair Revili. Please include us Ayan. in your prayers, especially for inner healing, inner conversion, maturity, inner wholeness, inner harmony, inner peace, slow to anger, quick to forgive, safety, protection, success, and breakthrough, especially of my Ferdy, Franz, Franco, Evelyn, Bing, O ano yan? hindi ko na nabasa. Bring out. O baka nagkakamali na. Caleb, Nami, Dome, Aimee, si Winnie, si Alex. Ang dami na siguro. And their families, all Alcantara, Corpus, Tagayo, Bello, families. Amen. Ayan. Saka si Gemma Onia. Ayan, amen. No, marami tayong mga ngayon, sister, sa ating Facebook page din sa Santissimo Rosario. Naalala ko lang, sister, bago malapit na rin naman tayo, 4 minutes. Pero naalala ko lang yung story ni Pope John Paul. Ay, ni Padre Pio. Alam mo ba yung nahulaan niya? Hindi ko alam kung naging totoo. Nabasa ko rin. Nabasa mo rin ba yun, sister? Before I read that story, nagkita sila actually. Nagkita sila. Yeah, sige. Kasi, parang pari pa siya. Pumunta siya dun sa San Giovanni Rotondo. Kung saan nandun si Padre Pio. Tapos nakita niya yung, he was still a young priest. Nakita niya, parang in a vision na parang meron siyang vision na this man will become a pope. Oo nga. Tapos hinalikan niya ata yung kamay. I'm not so sure. I forgot, no? Pero nakita nga, ang ganda nung istorya na yon na itong si Padre Pio, nakita niya yung future pope at itong future pope na to ang nag-canonize. Dahil sa kanya. Hindi ba nag-canonize doon sa nagmula sa kanya na, di ba? At saka very powerful si Padre Pio kasi nakakakita nga siya ng kasalanan ng alam niya. Di ba, ng mga tao. Parehong santo. Naging santo. Pareho sila. Parehas santo, no? Marami tayong natutunan kay Padre Pio. Ito naman kay Pope John Paul II, no? Ayan, 3 minutes na lang, sister. Gusto mo na bang last natin, final message natin? Final message natin. Yung K natin. K. Sige. Sa akin, kasi usapang kabanalan totus tuos. Ano ang key mo, sister? Ako, Father, ang symbol ko na gusto kong ibigay kay Saint John Paul II is K, kawayan. Kawayan? O, bakit, sister, Bakit kawayan? Kasi yung kawayan ay simbolo ng
kababaan loob. Kababaan loob. Diba? Nagbe-bend siya. No, Mm. kahit ang taas-taas niya, pero marunong siyang bumaba. Another K, Oh. katatagan. Diba, ang kawayan, Oo. kahit na anong bagyo, kahit na anong ihip na hangin, hindi siya basta-basta natitinag. Parang si St. John Paul II, no, na ang dami niyang pagsubok na Totoo. dinaanan. Mula nung Mula bata nung siya, nung batang pari siya, hanggang sa obispo, Naging- hanggang sa maging pope siya, Oo. hanggang sa kahuli-huli yung buhay niya, nagkasakit siya. So, katatagan. At huling take ko, Ano? Sister? kabanalan. Kabanalan. Diba? Kasi malalim ang pagkakaugat niya sa Diyos. Totoo yan. Yung kanyang pananampalataya, yung buhay panalangin niya, parang katulad ng kawayan. Ang kawayan pala kasi, bago mo tumubo sa itaas, diba sa ilalim? Sa ilalim. Kaya malalim na malalim yung kanyang pagkakaugat. Kaya kahit Kaya, na anong bagyo, hindi siya tumutumba. hindi. So malalim yung kanyang pagkakaugat sa Diyos, sa pananampalataya niya. Kaya doon din nagugat din yung kabanalan niya. Yes. Kaya, K. Wow. Kawayan. Kawayan. Isa lang naman ako, sister. Sige. Isa lang naman ako. Ano ba? Kababaang loob. Dahil binabanggit mo na kasi yung ugat, di ba? Doon kasi nagmumula lahat ng mga bagay sa yung kabanalan eh. Kasi kahit anong sabihin natin, kahit anong nagawa na natin, no? Anong nagawa na natin sa ating kapwa-tao, pero kung hindi natin makikita yung sarili natin na mababa ang loob, sa kababaan loob natin, itatas lagi natin, oy, akong gumawa niyan, ako yung gumawa niyan, ito yung nagawa ko, ito yung, may pagmamalaki natin yung sarili natin eh. Pero katulad ni Maria, di ba, sabi niya, my soul proclaims the greatness of the Lord. Tinuturo niya pa rin ang Panginoon. Kaya siguro yung totus tuus, all yours, kasi yung lahat ng nagawa ko, lahat ng naging serbisyo ko sa tao, lahat ng sinabi ko sa mga tao, lahat, ikaw lahat yan eh. Parang binigay mo sa akin, ibabalik ko sa iyo. No? Yung parang yung sabi ni Job din sa Book of Job, you have given this to me, I will again give this back to you. Lahat siguro mga kalakbay, mga kasantissimo, kahit ano pa ang siguro nagawa natin sa daigdig na ito, no? Kailangan nating maibalik at ituro lagi ang ating Panginoon. Kundi magiging, sabi ko nga sa homily ko kahapon, no? Kapag yan lahat ng mga bagay inangkin natin, magiging sakim lang tayo. Kahit na anong galing mo, katalino mo, marami kang naging seryoso sa ibang tao, pero kung wala kang kababaang loob na i-acknowledge lahat yan, talino galing sa Diyos yan. Walang galing sa atin, hindi nagmumula sa atin yan. Yung talino, yung serbisyo mo, no? Lahat ng sakripisyo, kahit sakripisyo, sister, pag hindi mo itinuro sa Diyos, ikaw lagi ay magiging sakim at wala kang kababaang loob. Father, meron akong last word. Sige po. Last na talaga. Yeah, of course. Sige lang, tuloy lang, sister. Yung wag tayong matakot. Ayan. Don't be afraid. Don't be afraid. Yung words ni St. John Paul. Yeah. Don't be afraid, no? Na kahit na anong mangyari, kahit na anong dumaan sa buhay natin, Totoo yan. no? Do not be afraid. Do not be But afraid. trust in the Lord. Yeah. Oo. Pag huwag tayong matakot sa mga nangyayari, Sa no? atin. Sa gulo, sa ingay ng mundo, huwag tayong matakot. No? Pero magtiwala tayo Magtiwala sa dahil Diyos. ang Diyos pa rin ang may huling salita sa buhay natin, no? Sa buhay natin. Okay, sister? At ano ba? Ang bilis ng oras. Ang Father. bilis na nga, last 9 na nga. Oo Natapos nga. na tayo, no? Natapos na. Okay, sister? At maraming salamat sa mga nakikinig sa atin at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K! Bye-bye!